Umarangkada rin sa Fort Magsaysay ang pinakamalaking multinational military drills sa Laknib 2026. Mahigit 7,000 sundalo mula Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia ang nagbuklod upang hasain ang interoperability at kakayahan ng kasundaluhan. Ulat ni Sunshine Cazar. Formal nang nagbukas ang isa sa mga pinakamalalaking magkasanib na military exercise sa rehiyon ngayong taon. Ang exercise sa Laknib 2026 na nilalahukan ng Army Forces mula sa mga bansang magkakaalyado. Ginanap ang pagbubukas ng Phase 1 noong ika-6 ng Abril sa Fort Ramon, Magsaysay, kung saan mahigit 7,000 sundalo mula sa Philippine Army, United States Army, Japan Ground Self-Defense Force at Australian Army ang nagsama-sama. Layunin nitong higit pang patatagin ang kooperasyong panseguridad at kolektibong depensa sa Indo-Pacific. Dumalo sa seremonya si Brigadier General Mario Jacinto bilang kinatawan ng 7th Infantry Division at ng Division Commander na si Major General Joseph Norin Pasamonte, patunay na mahalagang papel ng unit sa naturang ehersisyo. Ayon kay Philippine Army Vice Commander Major General Efren Morados, higit pa sa simpleng pagsasanay militar ang Salaknib, isa itong estratehikong hakbang upang palakasin ang combined arms capability, multi-domain interoperability at isang matibay na arkitekturang panseguridad sa rehiyon. Salaknib has long stood as a cornerstone of cooperation, where our forces train side by side, build trust through shared experience, and transform partnerships into operational capability. This exercise will not only continue the strong tradition between the Philippine Army and the United States Army Pacific, but also affirm the growing strength of our collective partnership committed to regional peace, stability, and rules-based international order. Mula sa salitang kalasag, ang Salaknib ay sumasalamin sa layuning paigtingin ang kahandaan sa depensang teritorial habang pinatitibay ang tiwala, koordinasyon at samahan ng mga pwersang magkatuwang sa ilalim ng matitinding pagsasanay. Kasalukuyang isinasagawa ang iba't ibang high-intensity activities, kabilang ang jungle warfare, aviation maneuvers, live fire exercises at archipelagic defense operations na tumutugon sa nagbabagong hamon sa seguridad sa rehiyon. Binigyang diin naman ni Major General James Bartolomis, Commanding General ng US Army, 25th Infantry Division, ang kahalagaan ng mahusay na koordinasyon sa intelligence, maneuver, fires, sustainment at command and control, mga pundasyon ng modernong pakikidigma. Iginit din niya ang matibay at pangmatagalang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos, isa sa mga pinakamatagal na ugnayang panseguridad sa rehiyon. To our gracious hosts in the Philippines, my sincerest thanks for your hospitality and your steadfast commitment to our enduring alliance. The United States is proud to call the Philippines our oldest treaty ally in the Indo-Pacific, a bond forged 73 years ago that is strengthened through decades of shared sacrifice, trust, and friendship. Our exercise, named Salaknib, meaning shield, reflects the essence of what we do here. Four nations standing shoulder to shoulder, united in common defense and shared purpose. Tatagal ang Salaknib 2026 Phase 1 hanggang April 17 na susundan ng balikatan exercises at ikalawang yugto ng Salaknib hanggang Hunyo. Nakatuon ang mga susunod na aktibidad sa maritime at territorial defense, amphibious operations at humanitarian assistance at disaster response. Sa kabuuan, malinaw ang mensahe ng Salaknib 2026. Pinatitibay ng Pilipinas at mga kaalyado nito ang kanilang kahandaan, koordinasyon at kolektibong paninindigan laban sa mga umusbong na banta sa seguridad sa Indo-Pacific. Sa gitna ng nagbabagong seguridad sa rehiyon, nagsisilbing mahalagang hakbang ang Salaknib 2026 upang tiyakin ang kahandaan, kooperasyon at mabilis na pagtugon sa anumang krisis. Mula dito sa himpilan ng 7ID, ako si Sunshine Cazar, ang inyong pamilyang kaugnay para sa matatag na hukbong katihan ng Pilipinas.